Hello, hello. Amen. Maraming salamat po sa ating pong testimony. At welcome po muli sa ating pong gawain, sa ating pong prayer meeting service. Kakatuwa po, nagkita-kita muli tayo. Talagang kaya naman no? At malaking blessing po at encouragement, makapagpanalanginan sa isa't isa. At sa oras po na ito, para po sa ating pong pag-aaral, ay nais po nating tunghayan ang ating pong mensahe sa Acts chapter 3. Tayo po tayong lahat. Acts chapter 3. Sama po natin sa ating pong prayers, ang safety po nila Pastor and Ninang Jonel. Sila po ay nasa Japan ngayon, Tokyo. At yung safety po nila hanggang sa pagbalik po nila sa ating pong bansa. Sige po, simulan po natin ang ating pong pagbasa sa verse number 1. Acts chapter 3, verse 1 hanggang 9. Sabay-sabay po nating basahin ang ating pong teksto ngayong pong hapon po na ito. Basahin po natin sa paraang nauunawaan, dahan-dahan, at naiintindihan po yung kwento po dun sa ating pong text na pag-aaralan. Sabay-sabay po natin basahin verse number 1. Ready, begin. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ the Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaped and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. And all the people saw, praising God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na ito, sa pagkakataon muli na makapag-aral ng inyong banal na salita. Niling namin ang presensya sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa oras ng pananalangin, sa encouragement, sa fellowship. At alam namin, kailangan namin ito sa buong linggo na ito. Kaya Lord, i-bless nyo ang aming pong gawain. Ang aming pong pastor, ay ingatan po ninyo at kayong pong may bahay. At sa lahat ng aming pong gagawin sa hapon po na ito, kayo ang malugod namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. By the way po, sa Sunday, baka makalimutan natin, sa Sunday na po muli, ini-announce natin na magsa-start na po ang ating pong Sunday School. At ito po ay matagal nating prepare, in-announce, at alam natin ito ay magiging blessing sa bawat isa. Kaya't kung yung iba po nag-iisip, Pastor, medyo malayo yung uuwian pa namin para kami ay bumalik pa sa hapon. Meron po tayong mga kapatid talagang nagbabao na lang dito sa church. Para after ng worship service, kakain dito, pahinga lang konti at pagkatapos nun ay Sunday school na. Dire-diretso na tayo. Talagang ito yung katuparan ng sinabi ng Panginoon na yung unang araw, di ba? Yung first day of the week sa Kanya. Kasi yung buong araw talaga ibibigay natin sa Panginoon. Kaya malaking blessing po ito, magiging blessing ito sa bawat isa. At in-encourage natin, join po tayo sa mga Sunday school classes po natin. Ito po isa darating na pong Sunday. Okay? Sa pag-aaral po natin, ito po ang kwento na kung saan matutunghayan natin ang isa sa mga milagro na ginawa ng mga apostol sa panahon po na sila ay nagmi-ministeryo sa Book of Acts. At dito po sa ating pong pag-aaral, nais ko pong bigyang pamagat ang ating pong pag-aaral na from temporary relief to
true restoration. From temporary relief to true restoration. Somehow po, meron tayong ideya doon sa kwento na ating pong binasa. Marahil napakinggan na po natin yung kwento po na ito regarding sa isang tao na from birth, ayon po doon sa text na ating pong binasa, mula po sa kanya pong pagkapanganak pa lang, hindi na po siya nakalakad. At siya po, dinadala lang po doon sa isa sa gate ng templo po ng time na iyon, na ito po ay yung gate na which is called Beautiful. Kaya po ito beautiful kasi talagang napakaganda ng gate na ito. At ito po'y gawa sa mga precious metals, bronze, at malaki po ang gate na ito. At dito po, dumadaan ang mga tao from yung courtyard po ng mga Gentiles. Dahil nung una, hindi pa naman a-address talaga na sa iisang pananampalataya, wala nang pinagkaiba kung tayo ay Jew, tayo ay Gentile. Noong time po na ito, hindi pa po na-address iyon. And that is why, maghiwalay po yung courtyard ng mga Jews and mga Gentiles na pumupunta po sa templo. Hindi sila nakakaakit basta-basta doon. So, doon nakapwesto sa gate na iyon itong tao na ito. At ang kanyang kabuhayan is manglimos. At given po sa klase ng kultura ng mga Hudyo noong time na ito, magandang business 'yon. Kasi bahagi po ng kanilang kautusan at lifestyle talaga sa pagtalima nila sa utos ng ating pong Panginoon is yung magbigay po dun sa mga nangangailangan. Magbibigay po sila ng alms. So, masasabi natin, maganda ang negosyo nitong maganda ang pwesto, maganda ang kanyang kabuhayan, pero kung kayo ang papipiliin, di ba? Dun sa hindi ka makakalakad since birth, dun sa magiging magandang klaseng kabuhayan, tingin ko, hindi natin pipiliin yung sitwasyon nitong tao na ito. From birth, hindi niya naranasan. Yung iba, hindi na nakakalakad, bunga ng, siguro, injury, arthritis, o kung ano man, na bunga ng karamdaman, pero naranasan nilang lumakad. Naranasan nila yung pakiramdam na tumatakbo, tumatalon. Itong tao na to, hindi niya naranasan yun. Nakikita lang niya yung mga tao na naglalakad, tumatakbo, tumatalon, pero para sa kanya, foreign yung pakiramdam na yon. Mga bagay na hindi niya naranasan simula nung kanyang kapanganakan pa. At itong tao na to, sa kanyang, ayon dun sa teksto po na ating pong binasa, naghahangad siya ng mga bagay na dun sa kanyang kalalagayan, nakikita niya na ito kasi yung pangangailangan ko nung araw na ito. Siyempre, dahil nga siya ay lame, siya ay walang lakas ng kanyang mga paa, wala siyang way na siya ay magkakaroon ng kabuhayan. So, talagang paglilimos lang ang pwede niyang magawa. At nung time na yon, ang nasa isip at kanyang puso, ang hihingin ko at ang kailangan ko nung araw na ito, kailangan ko lang ng limos, kailangan ko ng konting barya lang doon sa mga tao na dumadaan. Just so happen na itong si Peter and si John ay dumadaan at doon nga pumasok yung teksto na ating pong mga binasa na nakuha ng atensyon nitong dalawang apostol na ito yung tao. At nakita nila siya ay naglilimos. At ang sabi, pinuntahan, ayon sa text, pinuntahan nila, nilapitan nila. At ang kanyang bungad, taliwas doon sa marahil ay ini-expect nitong tao na ito. Siyempre, lalapit, ini-expect niya, magbibigay ito, mag-aabot to sa akin. Diba? Mag-aabot. Kaya nga nung sinabi niya sa verse number 3, verse number 4, and Peter, fastening his eyes upon with John, said, "Look on us." Tumingin ka sa akin, titigan mo kami. Titigan mo kami. Siyempre, ang ini-expect nung lalaki, may extra utos po, mukhang malaki bibigay nito. Pero ang ibinungad sa kanya ni Peter,
silver or gold have I none. Siyempre, nag-i-expect ka. Di ba? Ano bang, ba't ba kayo lumapit sa akin? Yun lang naman ang purpose. Bakit kayo pwedeng lumapit sa akin? Mag-aabot kayo ng salapi o gold or kung ano man, coins para sa kanya. Pero dito sa ating pong pag-aaral, makikita natin, yung marahil ay reality ng maraming mga tao when it comes to attitude po natin sa prayer. Kaya po sa pag-aaral po natin, pinamagatan po natin tong from temporary relief to true restoration. Maikli lang po ang ating pong pag-aaral. Gusto lang natin baybayin yung mismong kwento. Gusto muna pong pansinin natin the man's focus. Ano ba yung focus ng tao na ito? Saan siya nakatingin? Ano yung kanyang ini-expect? Ano ang kanyang inaabangan nung time na yon? Ini-expect nung araw na yon. Siguro, itong lalaki na to, isang ordinary day lang naman yung kanyang haharapin nung araw na yon. Nung siya ay nagising, nung siya ay tumayo, ay, di pa siya tumayo. Wala nga siyang lakas eh. Nung siya ay dinadala doon sa gate, sa kanya, it is just an ordinary day. Lilipas yung buong araw na to na nanghihingi ako, naglilimos ako. Just like an ordinary day. Pero, hindi niya alam, ito pala yung araw na kung saan kakatagpuin siya ng ating pong Panginoon through the apostles. At alam natin kung ano nangyari sa kanya, hindi naman natin isususpense, yung tinanggap niya higit sa kung ano man ang pwede niyang hingiin nung araw na iyon. And that is why, wag nating baliwalain kung ano ang pwedeng gawin ng Panginoon sa isang ordinaryong araw natin. Minsan, gumigising tayo sa isang araw, gumigising tayo tuwing umaga, expecting nothing sa araw na iyon. Marahil, nagpray tayo na, Lord, ingatan mo ako sa araw na ito, yung pamilya ko, kayo ang mag-provide ng pangangailangan namin hanggang sa magkita-kita kami mamaya sa aming hapunan. Madalas yun ang setup ng ating mga prayers sa araw-araw. O yung tinitignan at ini-expect natin sa araw-araw. Pero again, itong kwento na to ang magsasabi sa atin, ang magpapakita sa atin na kapag ang Diyos kinatagpo tayo, hindi ibig sabihin ordinaryong araw lang o masasabi natin, ang Diyos kakatagpuin lang tayo sa mga special na araw sa buhay natin. Maybe it's an ordinary day lang para sa'yo. Pero kapag ang Diyos kumilos sa buhay mo, kahit ordinary day lang yan, makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon sa araw na iyon. And that is why, nabugising tayo araw-araw, bumabangon tayo araw-araw, expecting na ang Diyos pwedeng kumilos sa araw na ito sa buhay ko. Meron tayong Diyos na makapangyarihan. Lalo kung gumigising tayo na nag-e-expect tayo, ito naman, natulog tayo, iniisip natin ang problema natin. Gumising tayo, nandun pa rin ang problema natin. Anong klase expectation ang meron ka sa araw na yon? Are you expecting na, ito na naman, iisipin ko na naman to sa buong araw? O nandun yung pagtitiwala natin na, Lord, ibibigay ko sa'yo yung sitwasyong ito, pagtitiwala ko sa'yo ang sitwasyong ito, alam ko, kikilos ka. You can do something sa situation na meron ako. Hindi natin alam dahil hindi natin alam ang mangyayari sa bukas, sa mangyayari mamaya. Pero sa katotohanan ng Diyos na klase na meron tayo, ang Diyos natin, Diyos na merong purpose sa lahat ng bagay, hindi kanya inaalaw na dumaan sa sitwasyon na yan dahil nagkataon lang, meron siyang purpose. Yun ang dahilan kung bakit itong tao na to, marahil iniisip natin, Pastor, ang tagal-tagal na Ang tagal-tagal na ng problemang ito, bakit hindi pa rin masolusyonan? Bakit hindi pa rin maayos? Tingnan natin yung sitwasyon ng lalaki. From birth. Simula nung kanyang kapanganakan, nandun na yung problema niya. Nandun na yung sitwasyon na meron siya. Pero ipinakita ng Panginoon sa atin na yung timing niya is impeccable. Hindi pa pwedeng magkakamali siya sa timing niya. Kung iniisip natin na, Lord, solusyonan mo na yung problema na to. Lord, gawan mo na ng paraan ng problema na to. Maghintay tayo sa timing ng Panginoon. Just like yung timing ng Panginoon sa buhay ng tao na ito. Hindi nagkamali ang Diyos.
Ipinakita ng Panginoon na yung timing niya sa pagpapagaling sa tao na to, naging dahilan para yung mga tao, pag tinignan natin sa bandang huli ng pag-aaral natin, nagpuri at na-astonish yung mga tao sa klase ng kapangyarihan na ginawa at miracle na ginawa ng mga apostol sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero alam niyo kung saan nakafocus lang yung lalaki? Doon sa immediate need niya nung araw na yon. At dito natin makikita na kapag tayo ay nananalangin, dalawang klase din ang mga tao na nananalangin. We are praying, siguro meron tayo klase ng mga panalangin. Makikita nyo yung anong klase mga panalangin ang meron tayo. At alam nyo yung common na laging napapakinggan at nakikita natin sa panalangin natin. Sometimes we pray for a temporary relief sa situation natin. Lord, ayusin mo yung sitwasyon ko na to. Lord, kailangan ko ng pangangailangan sa certain need na ito. Sometimes, ang hinihingi natin lamang sa Panginoon is yung quick fix doon sa situation natin. Quick fix. Yun ang minsan gusto natin, quick fix. Lord, bigyan mo na lang ako ng pambayad dito sa sitwasyon na to para tapos na. Minsan, quick fix ang gusto natin. Lord, bigyan mo ako ng nawalan ako ng trabaho. Lord, mo na lang ako, bigyan mo na lang ako ng opportunity na bigla na lang may tatawag sa akin. At pagkatapos ng trabaho na kagad. Sometimes, ang pinagpipray natin, alam nyo, mga temporary relief sa situation na meron tayo. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Hindi yan yung klase ng prayer na ini-encourage lamang natin. Gusto natin lagi yung change of circumstances. Change of circumstances. Pag may problema, Lord, baguhin mo yung sitwasyon na ito. Lord, bigyan mo ko ng solusyon sa sitwasyong ito. Pero alam nyo, ang Panginoon natin kumikilos hindi lang sa kaparaanan na kung saan naiintindihan natin. At kung paanong ito ang problema, ito na lang yung solusyon. Ito ang solusyon. Parang ganun lang ang klase ng pagtingin natin sa mga circumstances sa buhay natin. May problema, ito yung solution. Problema, ito ang solution. Pero alam nyo, ang Panginoon natin nag-work siya, hindi sa ganun lamang. Ang tinitingnan lagi natin yung labas lang eh. Hindi natin nakikita na kapag mayroong binigay na sitwasyon ng Panginoon sa atin, meron siyang nais i-accomplish, hindi lang dun sa sitwasyon, kundi sa atin na involved dun sa situation. Try to imagine, kung ganun ang proseso ng Panginoon, may pangangailangan tayo, Lord, bigyan mo ko ng pangangailangan sa araw na ito. Tapos babagsak na lang bigla yung need na iyon. Kung kailangan mo ng pambayad sa kuryente, Lord, bigyan niyo ako ng pambayad ng kuryente. Pagkagising mo, pagbukas mo ng wallet mo, nandun na kagad yung pambayad mo ng kuryente. Ano sa tingin niyo ang klase ng pananampalataya na meron ng isang tao kapag ganun lagi ang nangyayari? Parang sarap nun, pastor ah. Parang sarap ng sitwasyon na yan. But no. Magiging stagnant tayo. Magiging kagaya tayo ng mga Israelita na nung time na humihingi sila ng pagkain sa desert, ano pong nila? Lord, Panginoon, pagbigay mo kami ng pagkain. Yun ang prayer nila. Anong ginawa ng Panginoon? May manna from heaven. Gigising na lang sila. Pupulot na lang sila. Ganun na lang Tapos, hindi pa sila kontento. Lord, yung meat naman. Nagpadala ang Panginoon ng quail. Wala na silang gagawin. Yung need nila, laging nandun. Pero alam nyo ang nangyari sa kanila? Ano nangyari sa kanila? Nawala yung gratitude sa puso nila. Nakurap pati sila. Na hindi na sila na-develop bilang isang mga tao na nung una ay humihingi sa Panginoon, lumalapit sa Panginoon, nagpe-pray sa Panginoon, Lord, kailangan namin, may mga pangangailangan kami. And that is why, yung mga needs natin, yung mga sitwasyong kinalalagyan natin,
May purpose ang Panginoon. Ba't tayo pinapadaan dyan? Hindi lang para ipakita niya na kaya niyang isupply yung pangangailangan. Meron siyang nais sa buhay mo na may accomplish. At doon natin makikita ngayon na hindi resources ang problema natin. Yung lalaki na ito, hindi resources ang kailangan niya. Araw-araw naman siya tumatanggap ng pera Pero just try to imagine, araw-araw siyang tumatanggap ng pera. Nagbibigay ng alms yung mga tao sa kanya. Pero umabot siya ng napakaraming taon pero nandun pa rin siya doon sa same situation, begging doon sa mga tao. Hindi na nag-improve ang buhay niya, hindi na siya nag-mature, hindi na siya nag-grow, wala na naging progress ang buhay niya. And that is why hindi resources ang kailangan natin. We need restoration. Kailangan may baguhin ng Panginoon sa buhay natin. And that is why yung mga situation pinagdadaanan natin, kaysa tignan nating pangangailangan lang, tignan natin na paraan ng Panginoon to work sa buhay ko. Meron siyang nais baguhin sa akin. Meron siyang nais baguhin sa buhay ko na magiging dahilan para ako sa pagharap ko sa mga susunod na situation, I will not be the same. Kung humaharap tayo sa mga sitwasyon na nandun yung ating anxiety, nandun yung pagod natin, nandun yung pangamba natin, see to it na kapag nakalagpas tayo sa situation, hindi lang yung nalagpasan lang natin yung pangangailangan, but merong something na na-develop sa atin. And that is why, yun ang dahilan kung bakit binago ng Panginoon. Ang focus natin, wag lang tayo sa mga quick fixes sa buhay natin. Sa mga panalangin binanggit natin kanina, kamusta yung mga panalangin binanggit natin kanina sa ating mga prayers? Are we just praying for, Lord, bigyan mo kang karamdaman sa sakit na ito? O pinag-pray natin ang sarili natin na, Lord, despite sa sakit na ito, turuan mo kong maging mapagpasalamat. Ilan sa atin ang ganun ang naging panalangin kanina? Lord, dalangin ko ang aking sarili. Pinagpipray ko ang aking sarili. Despite sa situation na meron ako ngayon, may pangangailangan kami. Pero nawa itong pangangailangan na ito magturo sa akin ng pagtitiwala ko sa iyo. Minsan, ang prayer natin lagi doon sa Lord, bigyan mo ng sagot, bigyan mo ko ng sagot, bigyan mo ko ng pangangailangan. Pero how many of us prayed sa restoration ng Panginoon sa buhay natin? And that is why magandang reflection to sa atin, sa ating pong klase ng pananalangin. Paano tayo nagpipray? Baka kagaya tayo ng beggar, noong time na ito, just asking for something dun sa coins, yung ilang pirasong marahil na coins na pwedeng ibigay rin naman ng tao. Pero ibigay man ng tao sa kanila, pero ano ang change na nangyari sa kanya? Wala. He's the same person. Yung person na beggar pa rin, in need pa rin, at walang nagbago sa kanya. Nawa po ang ating pong mga situation ngayon, hindi man tayo pare-pareho ng sitwasyon, hindi man tayo pare-pareho ng problema, pero nawa yung mga sitwasyon na yan, makita natin ang purpose ng Panginoon at ang nais na baguhin ng Panginoon sa atin. At yun po ang gusto nating makita, yung maling focus nung lalaki na ito. Yung maling focus ng lalaki na ito. Nakatingin siya dun sa coin na ibibigay, not knowing na ang purpose at nais ng Panginoon, hindi lang yung bastang yung pangangailangan niya ang mamit, kundi yung mabago siya ng Panginoon. Mabago siya ng Panginoon. Kamusta yung reason nang tayo ay pumunta dito sa ating pong prayer meeting service? Tayo ay masaya, nagkita-kita tayo. Pero maganda na sa kabila ng mga sitwasyon natin, mga reason, marahil motive ng ating pagpunta. Isa sa motive natin na, Lord, sa pag-attend ko sa prayer meeting, hindi lang ako hihingi sa iyo. Hindi lang ako hihingi ng mga pangangailangan ko. Kundi, Lord, tulungan mo ako. Fill me. Na sa aking pag-attend sa prayer meeting, hindi lang ako ma-focus sa kung ano ang kailangan ko, kundi kung ano yung nais mong baguhin sa akin. Makikita rin natin sa ating pong pag-aaral, hindi lang yung man's focus, yung focus ng lalaki na to, kundi makikita rin natin yung the minister's faith, yung pananampalataya nung dalawang apostol. Yung pananampalataya ng dalawang apostol.
Noong time na ito, wala namang ibibigay si Paul at saka si John. Wala naman silang pera. Pero anong sabi nila? Silver or gold have I none, but such as I have, give I thee. Kung ano ang meron ako, yun ang ibibigay ko sa iyo. At ang sabi niya, in the name of Jesus Christ the Nazareth, rise up and walk. Gusto ko makita muna natin yung bakit nga ba nandun sila Peter tsaka si John. Makikita natin yung sa verse number 1. Ang sabi sa verse number 1, nandun sila. Now Peter and John went up together into the temple at the 9th hour of prayer. Papunta sa prayer meeting. Papunta sila sa prayer meeting, 9th hour. Being in the 9th hour, ito yung hour of prayer. Nandun sila para manalangin. Just try to imagine, iba-iba yung purpose ng mga tao. Kagaya nitong lalaki na ito, ang purpose niya, kaya siya nandun sa templo, kaya siya nandun to beg. To beg. Itong dalawang tao na ito, nandun sila because they want God's Spirit to be with them sa pagmiministeryo nila. Sa paggawa nila. Nandun sila para manalangin. Para manalangin. And that is why sa ating prayer meeting service, yun din naman ang paalala natin. Kaya tayo nandirito to pray. Bago natin isipin muna ang ibang mga bagay, bago natin tingnan ang ibang mga bagay, yung fellowship, okay yan, ini-encourage natin yan, fellowship. Pero kaya tayo nandito is to pray. At yung prayer, hindi lang yung bastang nagsambit tayo nung kung ano yung nakasulat dun sa list natin. Kamusta yung quality ng prayer natin? Kamusta yung quality ng prayer natin? Kamusta yung pananalangin natin kanina? Ito ba talaga ay panalangin na kung saan kinatagpo natin ang Panginoon? O klase ng panalangin na parang sinambit lamang natin? Sila, itong si Peter and John, kung bakit gano'n na lang kamightily kumikilos ang Panginoon for them to make, gamitin sila ng Panginoon para gumawa ng milagro na kagaya nun, alam niyo po ang susi, isang buhay na luto sa panalangin. Isang buhay na luto, isang paglilingkod na luto sa panalangin. Alam niyo kung kailan nila natutunan yon? After nung si Jesus Christ ay nawala na. Yung mga apostol dati, walang pakialam sa prayer life nila. They're just ministering. Lingkod lang sila ng lingkod. Pero alam nyo, napabayaan nila prayer life. Kaya nung inaya sila ni Jesus Christ manalangin, anong ginagawa nila? Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Nung natagpuan sila, na sinama sila sa Garden of Gethsemane para manalangin, nung nakita sila, anong ginagawa nila? Natutulog. Sinama sila ng Panginoon doon para manalangin, pero ang ginagawa nila natutulog. Hindi nila naintindihan ang cruciality ng prayer sa kanilang spiritual life. Kung tayo isang Kristiyano na hindi natin nakikita ang importansya ng prayer sa ating buhay, vulnerable tayo. Ano nangyari sa kanila? Nung dumating yung kaaway, dumating yung temptation, anong naging response nila? Nangalat sila, nagtakbuhan sila. Hindi nila alam ang gagawin nila. Why? Kasi tinuturuan sila ng Panginoon, watch ye and pray, lest ye enter into temptation. Pero nung ginawa nila, binaliwala nila. Binaliwala nila. And that is why natutunan nila yun. Na nung time na ito, nung sila na ang nagmi-minister, nagbigay sila ng pagpapahalaga sa klase ng prayer life na meron sila. Yung pananampalataya na meron tayo, ang laki ng kinalaman ng klase ng prayer life na meron tayo. Ang prayer life, hindi to yung basta lang, 3 beses nga ako nananalangin sa isang araw. Kain sa umaga, kain sa tanghali, kain sa gabi. Nag-pray na ako 3. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Gawin natin yun. Pero kung wala talaga tayong panahon na kung saan inilalaan para katagpuin natin ang Panginoon at any point of the day, wala ka talagang prayer life. Wala ka talagang prayer life. At any point of the day, nilalaan mo para katagpuin mo ang Panginoon. Kamusta yon? Meron ba tayong ganun? At any point of the day na kung saan isinet natin na, Lord, kakatagpuin kita.
I-encourage natin ang bawat isa. Magkaroon tayo ng ganong klase ng oras sa araw natin. May oras tayo para maligo. May oras tayo para ayusan ang sarili natin. May oras tayo para makipaglaro kung meron tayong aso. Kung meron makipag-usap sa anak natin. Maganda yun. Importante lahat ng yan. Pero wag natin papabayaan yung isang bagay na crucial sa ating pananampalataya, and it is our prayer life. Basta nag-pray ako ngayong araw kanina nung kami ay napunta dito sa prayer meeting. Okay yun. Pero you can do better. Kailangan natin to. Kung bakit sila Peter and si John, nakagawa sila ng mga bagay na kagaya ng kamangha-manghang bagay na ito, nandun yung pagtitiwala nila sa Panginoon at nandun yung pagpapahalaga nila sa kanilang prayer life. Makikita rin natin dito yung pagtitiwala nila. Hindi sa kanila Kaya nga ang prayer ay paghingi ng kalooban ng Panginoon. And that is why sabi sa 1 John nakalimutan ko lang yung pinaka-verse. Sabi ng Bible, kung tayo ay hingi ayon sa kung ano ang kalooban ng Panginoon, He heareth us. Sabi ng Bible. When we pray, make sure na ito'y nasa bahagi ng kalooban ng Panginoon, in line sa kalooban ng Panginoon. At dito natin makikita na itong mga disipulo, ang ipinangahas nila nung kanilang dinil itong tao na to, hindi naman yung galing nila Kasi nasubukan na nila yun Yung mga apostol, yung mga disipulo, balik nga sila sa Panginoong Kristo, Lord, ba't hindi namin napalayas yung mga masasamang espiritu? Di ba? Akala nila, pumunta sila dun sa lugar na yon, nag-minister sila into thinking na, kayang-kaya na namin to. Pero balik sila sa Panginoon, Lord, hindi namin napalayas yung masamang espiritu. Hindi namin napagaling yung mga may sakit. Bakit ganon? Bakit ganon? Kasi alam nyo kung anong ginagawa nila? Kulang sila ang sabi ng Panginoon sila, ye lack faith Ang punot dulo ng lahat, ang pananampalataya nila, hindi nakasandig sa kung ano ang sinabi ng Panginoon, nakasandig na sa sarili nila. Kaya nga po, dito sa ating pong verse, gusto natin makita. Ang sabi niya, in the name of Jesus Christ the Nazareth, rise up and walk. Yung sentro ng milagrong ito, hindi yung kakayahan nila, hindi yung galing nila, kundi the name of Jesus Christ. Kapag tayo ay nananalangin, kamusta? Alam naman natin, kapag tayo ay nananalangin, tinatapos natin sa Lord. Ito po yung aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Hindi lang po yun magic word. Hindi lang yung parang abracadabra sa lahat ng prayer natin para tinggin ang Panginoon. May meaning yun. Merong dapat deeper meaning yun. Yung pagbanggit natin na ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ito'y pagkilala na, Lord, ano man yung binanggit ko, ano man yung sinabi ko, ano man yung desire ko, pero Lord, kung ano ang kalooban mo, nawa, yun ang mangyari. Alam niyo yung problema natin minsan po bilang mga tao. Pag tayo ay nananalangin, Lord, gusto ko po, ibigay niyo sa akin ang promotion na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung hindi kalooban ng Panginoon, ang isang bagay, hindi rin naman niya ibibigay. Pero minsan, alam mo yung ginagawa natin bilang mga tao? Meron tayong backup plan. Meron tayong backup plan. Lord, kung hindi mo ibibigay mo sa akin yung promotion na to, hindi na lang sa pangalan mo. Diba? Sa pangalan na lang ni boss. Minsan pinipilit natin yung gusto nating mangyari kahit hindi kalooban ng Panginoon. When we pray. And that is why kapag tayo nananalangin, hinihingi natin ang kalooban ng Panginoon. And that is why walang prayer din naman na it's either yes, no, or wait ang sagot ng Panginoon. Pag kalooban ng Diyos ang isang bagay, ibibigay naman niya sa atin Kung hindi niya kalooban, ang isang Kristiyano na tama ang puso, positibo rin siya sa denial ng Panginoon sa isang desire na meron siya. Why? Kasi nagtitiwala yung tao na to na yung kung meron mang iaalaw ang Panginoon sa buhay ko, yun yung best. Kung hindi niya ibibigay ito, hindi ito yung best. Hindi ito yung kalooban niya sa akin. Hindi ito yung nais niya sa akin. At ano yung bagay na dapat tumatakbo sa puso natin? Hindi dapat natin, wag nating gustuhin na mapasa atin ang mga bagay
na hindi kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ulitin ko, huwag nating i-desire na makuha ang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon para sa atin. Hayaan natin mag-sink in yon. Kasi alam niyo kung ano natin, pag tayo ay nagpe-pray, fix na tayo doon sa pinag-pray natin na, Lord, bibigay mo sa akin ito. Ito ang gusto ko. Ito yung desire ko. Ito yung nais ko mangyari. Gusto ko yung mabigay sa akin yung trabaho na to. Gusto ko yung promotion na ito. Lord, mabigay sa akin yung opportunity na ito. At pagkatapos, pag hindi ibinigay ng Panginoon, nagdududa tayo sa klase ng Panginoon na meron tayo. Sumasama ang loob natin. Without God, sa kalooban niya sa buhay natin. Pero ang isang tao na kumikilala sa kalooban ng Panginoon, regardless kung ano man ang kanyang panalangin, ang final say at ang kanyang hinihingi, Lord, kung ano man ang kalooban mo, yunawa ang mangyari. Yunawa ang mangyari. Huwag nating i-desire yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kung hindi binigay ng Panginoon, hindi niya kalooban. Huwag nating ipilit. Huwag natin ipilit. Yun yung pagkilala natin doon sa klase ng panalangin na tinatapos natin in the name of Jesus Christ. Hindi lang dahil siya ang tagapamagitan natin, kundi hinihingi natin kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Yunawa ang mangyari sa atin. Yunawa ang mangyari sa atin. Don't desire something na hindi kalooban ng Panginoon sa buhay natin dahil hindi ka rin magiging masaya. Marahil sa una, parang excited ka kasi nakuha mo pinilit mo. Gumawa ka ng backup plan. Kung hindi kalooban ng Panginoon, gagawa natin, didiskartehan natin yan. Pero maliwanag naman na hindi kalooban ng Panginoon, ginagawa natin. Hindi ka rin magiging masaya. Hindi mo rin ma-enjoy yung blessing na yun. Ang nais at ang nag-iisang bagay lang na makapagbibigay ng fulfillment at joy sa atin, alam niyo kung ano? Yung kalooban ng Diyos. Hanapin natin, hingin natin yon. At doon natin i-focus, doon natin ilagak yung kapayapaan natin sa panalangin. Na kung ano man ang pahintulutan ng Panginoon, ano man ang pahintulutan ng Panginoon, yun ang kalooban niya sa buhay ko. May purpose siya, may nalayunin siya sa buhay ko, mayroon siyang nais i-accomplish sa buhay ko, and that is why, so be it, Lord, thy will be done. Huwag yung will natin, huwag yung gusto natin, huwag yung naisin lang natin. So nakita po natin, hindi lang yung man's focus, yung lalaki, hindi lang, kundi yung pananampalataya nung itong si Peter and John. Nakasendig sa panalangin at sa pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yung klase ng panalangin na meron sila. And that is why, makikita rin naman natin yung fulfillment ng purpose kung bakit ang Panginoon kumilos sa kanila. Yung miracles fulfillment. Ano ang finulfill ng miracle na ito? Verse number 7 and verse number 6. And Peter said, silver and gold have I none, but such as thing as I have, give I thee. So binigyan ng ID. Naalala ko kasi yung joke ng teacher ko. Tagal namin hindi nuggets. Sabi niya, binigyan ng ID. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up. And immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping, stood up and walked and entered with them into the temple, walking, leaping, and praising God. Ay isang bagay na makikita rin natin dito. Dahil in-emphasize ni Peter and John yung na hindi namin to kapangyarihan. Ang sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Alam niyo yung pinuri nung lalaki? Hindi si Peter and si John. Alam niyo kung sino pinuri niya? Panginoon. And that is why magandang lesson to sa atin, lalo sa mga magulang. Pag may mga bagay na dumadating sa buhay natin, huwag natin i-attribute na magaling tayo. May blessing, huwag natin i-attribute, maganda yung trabaho ng papa mo No. I-attribute natin sa Panginoon na meron tayo. Matututunan nila na hindi kilalanin at pagtiwalaan yung trabaho nyo.
Yung kung ano man ang negosyo na meron kayo, ang pagtitiwalaan nila at pupurihin nila ang ating Panginoon. Ano sabi? Leaping and praising God. Ang pinuri nila, Panginoon. Kaya alam niyo, nagagawa nung klase ng lumalabas sa bibig natin, yung mga tao sa paligid natin, nagpupuri sila. Nakikita nila Kaya nga po, kapag tayo may kausap tayo, even unbelievers ang kausap natin, huwag tayong tatahimik sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Pwede kang mag-testimony, even unbelievers yung kausap mo, pero ang pinapangas mo at ang tinataas mo ang ating Panginoon. Makikita nila. Marirealize nila na may something sa tao na ito. Hindi something na gano'n May kakaiba sa tao na ito. Makikita nila at makikita nila ngayon yung klase ng Panginoon na meron tayo. They will praise God. At ang sabi, and all the people saw Him and walking and praising God. And they knew that it was He that sat for alms at the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement that which had happened unto Him. Napuno sila ng wonder. Anong meron? Anong nangyari? Ha? Ito yung pilay. Hindi siya pilay, lumpo. Ito yung lumpo. Noon nandun sa gate, lumalakad na, tumatalon pa. Anong meron? Anong nagbago? Minsan, binabaliwala natin yung power ng ating testimony. Lalo po kung tayo yung klase ng mga tao na dati ay alam ng tao yung buhay natin. Marahil alam ng pamilya natin yung buhay natin. Alam ng mga kapitbahay natin yung buhay natin. Alam ng mga katrabaho natin yung klase ng buhay natin. Pero nung kinatagpo tayo ng Panginoon, yung change, yung testimony na dala nun, huwag niyong mamaliitin. Kasi ang makikita nila is yung klase ng Panginoon na meron tayo sa buhay natin. Yung dating negatibo magsalita, ngayon nagpupuri na sa Panginoon. Yung dating ang lumalabas sa bibig is profanity, mga bagay na pero ngayon nagpupuri, kumaawit na sa Panginoon. Yung dati pag inaya mo sa inuman, ang daling maaya, ngayon, ngayon ang aya hindi na inuman. Ang aya na sa church na, attend tayo sa prayer meeting. Yung mga taong nakatingin sa atin, nagmamatsyag lang sila. Pero hindi pa pwedeng hindi nila makikita ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Kagaya nung sinabi natin kanina, si John tsaka si Peter, papunta lang sila magpe-prayer meeting lang sila. Pero inoobserbahan sila ng mga tao. Tinitingnan sila ng mga tao, just like us. Maganda na kapag tinitingnan tayo, even yung mga kapitbahay natin, bakit? May linggo na kayo, may Wednesday pa. Pupunta pa kayo sa church ng Wednesday. Tapos buong araw pa kayo sa linggo. Ano bang meron dyan sa church na yan? Yung curiosity at yung wonder na meron sila, pwedeng gamitin ng Panginoon para i-draw sila. Gamitin ng Panginoon para kapag tayo nag-open ng gospel sa kanila, pag tayo ay nag-share sa kanila, may credibility yung ating sasabihin because nakita nila yung pagbabago ng Panginoon sa buhay natin. Just try to imagine yung power ng testimony nitong lalaking ito. Kung paanong kinilos siya ng Panginoon in the name of Jesus Christ. Siguro pag umuwi siya doon sa kanila at nakita nilang lumalakad, nagpupuri siya sa Panginoon. Hindi pa pwedeng hindi niya sinabi yun. Pero I believe, ang laki nung naging impact nito sa pamilya na meron siya. Sa mga magulang niya, doon sa mga tao sa paligid niya, mga kaibigan niya, yung sa tropa niyang lumpo. Di ba? Siguro meron siya mga kaibigan din na gano'n ng sitwasyon. Di natin alam. Pero ang lagi niyang sasabihin niya doon sa mga tao, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ang nagpagaling sa akin. Pwedeng gamitin ng Diyos para magbago ng buhay ng iba. Merong purpose yung mga milagrong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Lahat ba tayo nakaranas na ng pagkilos ng Panginoon sa buhay natin? Yes. Lahat tayo meron. Iba-iba lang ng sitwasyon. Pero lahat tayo may patotoo ng pagkilos ng Panginoon sa atin. Huwag nating sarilinin. Ang sabi ng Bible, sumisigaw pa siya, tumatalon pa siya, para papurihan lang ang Panginoon sa pagkilos niya sa buhay niya. Ay, kamusta tayo? Kaya nga po sa ang ating prayer meeting, humihingi tayo sa Panginoon ng pagkilos niya.
Pero wag lang tayo matapos sa hingi. Kundi matapos yung ating mga bagay na hinihingi sa Kanya sa isang patotoo. Na tayo, ngayon, nananalangin ng mga panalangin natin ngayon. May mga prayers tayo, kanya-kanya mga prayers. Pero isang araw, ipapatotoo natin yun sa pulpitong ito. Kung papaanong naging mabuti ang Panginoon sa atin. At alam niyo, ang ginagawa nun, hindi lang tayo binibigyan ng temporary relief sa mga pangangailangan na meron tayo. Kundi, yung patotoo na babanggitin natin ay patotoo ng restoration ng Panginoon sa buhay natin. Na dati natatakot tayo kung kayang ibigay ng Panginoon. Kaya pala ng Diyos. Nagtatakot tayo sa kakayahan na meron tayo, pero kaya palang ibigay ng Panginoon sa atin. Hindi tayo, natatakot tayo sa pwedeng mangyari sa bukas, pero ang Diyos ang humawak sa sitwasyon natin. Pinakita ng Panginoon sa atin that with God, nothing is impossible. Sa susunod, tayo naman ang tatayo dito. Patotoo ng restoration ng Panginoon sa klase ng buhay at sitwasyon natin. Ang ipag-pray natin, wag lang relief. Ipag-pray natin na yung situation natin mag-lead sa atin sa isang restoration na tanging Diyos lang makapagbibigay. Tayo po tumayong lahat, tayo po ay manalangin. Ama, sa oras na ito, kami lumalapit sa inyo. Sa mga sitwasyon, Ama, na aming pong kinaharap sa amin. Lord, wag lang yung immediate fix, wag lang yung solusyon ang ibigay nyo sa amin at makita namin sa mga sitwasyong kinalalagyan namin, kundi makita namin ang purpose, ang layunin, ang development na nais mong matutunan namin, makita namin sa buhay namin. Nabaguhin ninyo, Panginoon, ang mga bagay sa buhay namin para kami ay lumalim, lumago, at lalo, Panginoong, maranasan, Lord, ang kabutihan at kadakilaan nyo sa buhay namin. Iba-iba kami, Panginoon, ng circumstansya, sitwasyon, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Pero Lord, we have the same God. Iisa ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Iisa ang Panginoong pinagtitiwalaan namin. Kaya, Panginoon, ang milagro na marahil ginagawa mo sa iba ay the same miracle na pwede mong gawin sa buhay namin. Pagtiwalaan namin, Ama, yung pagkilos. Dalangin namin, Panginoon, ang individual sa oras na ito. Babago, Lord, ang aming pong pananaw. At ang lagi naming naisin, Panginoon, ay kung ano ang kalooban ninyo sa buhay namin. Huwag naming naisin ang mga bagay na hindi mo kalooban sa amin dahil alam namin hindi ito ang magbibigay ng tunay na kasiyahan at satisfaction, Lord, sa aming pong mga buhay. Kaya, Lord, salamat sa kwentong ito. Salamat sa patutuo na ito. Sa mensahe, Panginoon, na kalooban niyo, Panginoon, na napakinggan namin ngayong oras na ito. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Awitin po natin ang ating pong closing song, Alam Kong May Magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Maraming salamat po. Manatili tayo sa ating pong pagkakatayo. Tayo po ay darako sa ating pong pagkakaloob. Hilingin po natin ang ating pong mga ushers sa bawat isa po sa atin. Ito po ay pribilehiyo at pagkilala ng pagpapala ng Diyos po. Nasa lahat ng ito ay sa Diyos po nagbumula. Kaya maging masaya po ang ating pong puso sa ating pong pagkakaloob. Awitin po natin ang ating pong doxology. Tayo po magbigay ng masaya sa ating pong Panginoon. Ang Diyos sa may papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga tao't nilalang,
Amen. Ama, tanggapin niyo po ang aming pong kaloob. Dalangin namin ng puso, Panginoon, ng bawat isa. Maging masaya kami sa pagbabalik, Ama, ng mga pagpapalang ito sa iyo. Dahil kinikilala namin, Lord, na ang lahat ng mga bagay na meron kami ay kayo ang pinagmulan. Kaya, Lord, gamitin ninyo ang perang malilikom sa inyo pong gawain. Pagpalagana, Panginoon, ng mga gawa, ng ebanghelyo sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakaabot sa inyo. At sa gawain, Lord, dito sa lugar ng Kalampit. Sa inyo ang pinakatiwala lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.